Sumunod sa listahan si Senator Amy Marcos na may 28 projects na nagkakahalaga ng 2.5 billion peso. Yan na yung sinasabi mga kababayan na kapag nagsalita ang bagman ni Amy, delikado si Baba. Yan na po yan. No? Kaya kung naalala ninyo, bata pa kami ni Bongbong. Nakita nyo? Na kahit alam niya na siya ang may mali, siya ang may gustong nakawin, si Bongbong ang kanyang sinabihang adik. Kita ninyo? Para magmukha lang siyang malinis sa taong bayan, sisiraan niya ang kanyang kapatid na kung saan ang kanyang kapatid ang nanguna para masugpo ang korupsyon. Kita ninyo? Kapatid po niya si BBM. Nanguna para sugpuin ang korupsyon. Pero mismong kapatid niyang si Amy, pinilit na siraan si BBM para magmukha siyang malinis sa taong bayan. Kita nyo yan? Bata pa kami ni Bongbong. Gusto ko talaga siyang mag-asawa na. Kinausap ko pa si Lesa. Mag-asawa na sila para magbago na si Bongbong. Pero nagkamali ako kasi pareho pala silang dalawa. Diba? Doon pa lang, doon mo malalaman. So ngayon, Amy, may tanong ko lang. Kasali ka pala dito eh. 2.5 billion to, Amy, oh. Kalaki, diba? Malaki to, Amy, 2.5 billion. So anong masasabi mo dito? Diba? Continue. Si Angara na may pinakamaraming proyekto, pumangatlo lang sa listahan na may 2 billion. Hindi naman nagkakalayo sa hiling na budget ang pang-4 at pang-5 sa listahan na sina Senators Alan at Pia Cayetano at Senator Grace Poe. Respectively, meron silang 1 billion 575 million at 1.5 billion pesos. Sumunod sa kanila ang 4 na senador na may tig 1 billion pesos. Ito ay para umano sa 11 proyekto ni Senator Mark Villar. Pareho namang siyam ang proyekto ni na Senator Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. 1 billion din daw ang halaga ng 6 na proyekto ni Senator Migs Zubiri. Naku. Umabot naman sa 580.5 million ang halaga ng umano'y 7 sponsored projects ni former Senator Coco Pimentel. 550 million naman daw ang nakapangalan kay former Senator Francis Tolentino. Kita ninyo? Si Senator Joel Villanueva na may 30 projects, nanguna sa siyam na mga senador na may 500 million pesos na budget request bawat isa. Kita nyo Kasama yan? niya sina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid, Loren Ligarda, Win Gatchalian at JV Ejercito at si former Senator Nancy Binay. Kita ninyo? Bilyon. Bilyon ang usapan dito, mga kababayan. Kaya talagang aaray si Bongo. Ano ang ulam? Wala pa po kaming ulam, ma'am. Nag-ulam lang ako kanina ng pritong bangus. 'Di ba? Kaya si Bongo, mga kababayan, hindi niya matiis. Kita ninyo si Amy Marcos, mga kababayan. Kaya pala si Amy umaaray. Lumabas na, mga kababayan, itong kay Amy Marcos na kung saan kaya pala sinabi niya na adik si PBBM. 'Di ba? Kasi nga, mga kababayan, yung pala yun. Di ba? Balikan natin kung paano ni Amy babuyin si PBBM. Ito Sige, nang makita ninyo yun. Alam nyo sa totoo lang mga kababayan, may rason. Di ba? May rason talaga. May rason yung mga ginagawa nila. Kasi, meron pala sila mga sikreto. Tama na, ading ko. Magpahinga na tayo. Umuwi na tayo. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama no sa sumubok na sanggain lahat. May nag-comment si Christopher Sondrita.
Idol, malapit nang makauwi si Tatay Digong. Dapat i-live mo pagilit ng liig mo ha. Huwag mo kaming biguin. Milyon kami. Putang ina. Asaan yung milyon ninyo? Ha? Asan yung milyon ninyong manood? At saka tanong ko lang, siguraduhin nyo na makauwi si Digong. 2025 ba? At siguraduhin niyo na makauwi si Digong. Buhay ha? At totoo lang, mga kababayan, wag na po kayong umasang makauwi si Digong. Bakit? Mamaya pag-usapan natin yan. Continue, Amy. Ang sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Buti alam mo yan, Amy, yung mga lumang tipan at bagong tipan. Kanino mo hiningi yan? Kay Daryl Yap? Amy, wag mo kami pinagluluko. Di ka marunong magbasa ng Biblia, Amy. Tigil-tigilan mo kami. Gumamit ka pa ng Biblia para siraan mo lang si BBM, para sabihin ng taong bayan ang mukha kang malinis. Pero paano mo to sagutin itong 2.5 billion na insertion mo? Hindi nga? Gumamit ka pa ng Biblia. So paano mo sagutin ito, Amy? Itong sinasabing 2.5 billion insertion. Alam ko galing na naman ito kay Marcoleta. Nyeta naman. Tuturuan ka pa. Hindi nga niya alam paano patubuin yung buhok. Biblia pa. Diba? Kita mo? Ayon sa Bagong Tipan, Lucas. Luka-luka. Sabihin mo luka-luka, Amy. Diba? Diyos mio Marimar. Nagbasa ka pa ng ayon sa Bagong Tipan. Lucas 1:2, Kapitulo 3. Turukan mo ng botox para hindi lumawlaw ang baba mong mahaba. Dapat ganun ang binasa mo eh. Lucas Kapitulo 1, versikulo 3. Tusukan mo ng formalin yung pisngi mo. Lagyan mong petroleum jelly ng lumawlaw yan. Magkangiwi-ngiwi at ulirap yung mata. Gaganon na naman yan, no? Gaganon na naman yan. Diba? Kung magkasala ang iyong kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya noong umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Kita ninyo? Kaya kahit alam niya sa sarili niya na ikakahiya ng pamilya niya, kahit alam niya sa sarili niyang masira ang pangalan ng pamilya niya, pinagpilitan niya para magmukha siyang malinis sa mata ng tao at sa mga bobong utu-utong DDS na nanonood sa kanya. Kasi ngayon mga kababayan, lumabas na ang katotohanan na kung saan ito po ang kanyang insertion. Pakinggan niyo po. Bongo, Bato de la Rosa, 100 million pesos na budget request. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Proyekto ni Senator Mark Villar at 1.5 billion pesos at panglima sa listahan. Pero pumalo ang lahat ng ito sa 3 billion pesos. Sumunod sa listahan si Senator Amy Marcos na may 28 projects na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Si Angara ng Kita mo yan, Amy? Kaya pala. Ang baba mo'y humiiksi na. Alam mo, sa totoo lang, Amy, kung sa'yo ipinamana ni Pinocchio ang mahaba niyang ilong, humahaba na sana humahaba yung ilong mo sa pagsisinungaling. Kaso mali eh. Hindi si Pinocchio ang nagpamana sa'yo, si Ai. Pinamanahan ka ng baba na kabawat pagsinungaling humahaba. Tignan mo. Pahaba pa rin ang pahaba yung baba mo. Dahil sa kasinungalingan mo. Tingnan mo,
Mas pinili mong siraan yung kapatid mo. Mas pinili mong siraan yung kapatid mo at sabihing adik, bangag, nagpupulburon, pati si First Lady Lisa na may pinag-aralan kaysa sa sayo, pati yung mga anak niya na mga disente kaysa sa anak mong gumaganon-ganon, ganyan. Mas pinili mo yun, Aimee, na masira ang pangalan ninyo kapalit dito sa 2.5 billion insertion mo. Hindi mo matakpan ang kasinungalingan, Aimee. So, paano mo sagutin nito ngayon? Nasa listahan kayo ni Cabral, oh. Hindi mo naman pwedeng papatay si Cabral kasi patay na. Di ba? Hindi naman yan si Archimedes. Anong pangalan nun? Si Archimedes ba yun? Kita mo yan. Tingnan mo, pati si Harry Roque, napalayas at pinaaral sa Amerika kasi winilga-wilga ka pala niya noon. Yeah, sabi ni Junbic Rimulya. Sabi doon sa kwento ni Junbic, si Harry Roque, kaibigan ko yan, classmate ko yan. Pinalipat ng tita niya yan para alin sa Amerika. Kasi bakit? Kinalaban si Aimee nung napanahon yan. Kinalaban si Aimee. Ang akala niya, ipapatay siya ni Aimee. So, uso talaga yun noon, mga kababayan. No, na kapag kumalaban ka kay Aimee, ipapatay ka talaga. 'Di ba? So, sabi pa nga ni Junbic Rimulya, ay, si Harry Roque, nung nandoon na siya sa Amerika nag-aral. Pagdating niya doon, may bitbit siyang maleta. Pagpasok niya sa isang dormitoryo ng mga panlalaki, nakahubo-hubad lahat. Sabi ni Harry Roque, oh my God, I'm home. Diba? Oh my, I'm home. Kasi putang ina, kalalaki ba naman ang mga titi ng mga kano doong nag-aaral? Mga bagets pa. Oo, siguro sa pang-amoy ni Harry Roque, matamis-tamis, maasim-asim, amoy singit-singit. Wag lang yung mga daddy-daddy na, mga tatay-tatay, mapait na yon. Yeah? Kaya pag sabi ni Roque, I'm home. Kaya hindi na umuwi si Harry Roque. Doon na nag-aral. Kasi mamili siya. Doon mamatay siya sa kantot or dito patayin siya ni Aimee. Yeah? Yun ang kwento ni Junbic Rimulya. Tinuligsa din pala ni Harry Roque itong si Aimee noon. Kaya pinalipat ng tiyahin doon sa Amerika mag-aral kasi takot ng pakat. Targetin ni Aimee, papatay. Kasi sino ba yung pinapatay ni Aimee noon na ginalaban doon sa youth conference? Anong pangalan nun? Pinapapatay niya. Natagpuan na lang doon sa kanal. Patay na. Diba? Kaya yun po yun. Mga kababayan, grabe. Grabe, no? Nagawa mo yan, Aimee. No? Nagawa ni Aimee kalabanin ang kanyang kapatid para lang mapagtakpan itong insertion niya sa DPWH na nagkakahalaga ng 2.5 billion sa 28 project. 'Di ba?